Mga ka-sports, isipin mo to. Problema na gustong-gusto ng kahit anong coach sa mundo. Problema dahil sobrang lakas ng lineup mo. Yan mismo ang kinakaharap ngayon ng Gilas Pilipinas bago ang napakahalagang FIBA World Cup qualifiers laban sa New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers. Magandang problema nga ba o isang mabigat na hamon? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ayon kay Coach Tim Cone, bihira mangyari sa kasaysayan ng Philippine basketball na magkaroon ng ganitong karaming world-class big men sa iisang lineup. Kai Soto, AJ Edu, QMB, Junmar Fajardo, at kung sasalta si Japet Aguilar, depende sa rotation. Ito ang tinatawag ng fans na quadruple tower. Hindi lang basta matatangkad, marunong magdepensa, may passing IQ, may shooting touch at may international experience. Kaya ang tanong ni Coach Tim, sino ang uupo at sino ang maglalaro? At yan ang pinakamagandang problema sa basketball. Bakit iba na ang Gilas ngayon? Kung ikukumpara noon, dati umaasa lang ang Gilas sa isa o dalawang big man. Ngayon, kaya nilang sabay-sabay maglaro. Kaya nilang tapatan ang height at physicality ng Oceania teams. Kaya nilang mag-adjust sa small ball o twin tower setups. Napatunayan na ito ng Gilas sa mga nakaraang international games kung saan hindi na sila natatabunan sa ilalim, mas disiplinadong depensa, mas kalmado sa pressure moments. Ito ang bagong era ng Gilas Pilipinas. So ngayon, ang banta ng New Zealand Tall Blacks. Mga ka-sports, pero hindi biro ang Tall Blacks ha. Like I said sa mga past video natin, napaka-physical nila, napaka-disiplinado at deadly sa outside shooting. Kilala sila sa ball movement, spacing, mabilis sa decision making. Kahit matangkad ang Gilas, delikado pa rin kapag uminit ang tres ng New Zealand. Kapag malaki ang hamon, ang close-out defense, rotation, communication, isang maling step lang pwedeng magbago ang laro. So ngayon, kilalanin ang Australia Boomers. Ngayon punta tayo sa Oceania team na ito. Isa sa pinakamalakas na national team sa buong mundo. Olympic medalist, loaded ng mga NBA players at EuroLeague talents, mataas ang kanilang basketball IQ. Ang Boomers ay kilala sa matinding ball pressure, mabilis sa transition, consistent outside shooting. Hindi sila umaasa sa isang superstar, team basketball ang puhunan nila. Ito ang tipo ng kalaban na pinaparusahan ang bawat pagkakamali at hindi kinakabahan sa home o away game. So ngayon, isa sa pinaka-interesting na parte ng laban, ang sigaw ng Filipino crowd. Sa New Zealand pa lang umaabot sa 8,000 fans ang nanonood ng Gilas game. Pinakamalaking crowd sa kasaysayan ng Tall Blacks. Kaya kahit away game, parang home court din ang Gilas. Ayon kay Al Francis Chua, malaking bagay talaga ang energy ng crowd, moral support, tiwala ng fans. Ito ang nagbibigay lakas sa mga manlalaro, lalo na sa dikitang laban. So ngayon, preparasyon at pag-asa. May sapat na oras ngayon ng Gilas para maghanda. Mas mahabang training, mas maayos na chemistry, mas klarong rotation. May mga bumabalik mula sa injury, may mga malinaw na sistema at may matatag na kumpiyansa. Hindi man paborito laban sa Australia at New Zealand, hindi na rin underdog ang ating national team. Hindi lang ito basta qualifiers, ito ay patunay na kaya ng Gilas magipagsabayan sa pinakamalalakas sa mundo. Kung ikaw ay naniniwala sa Gilas, like, share at comment lang. At syempre, ipagmalaki natin ang Pilipinas. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!